Naniniwala ang kandidatong demokratiko na ang twerking ay mabisang paraan para mahikayat ang mga botante kasi lalaki pa rin ang mga lalaki. At hindi talaga ako makapaniwala na totoo ito. Paalala lang sa lahat ng nanonood, may bahagyang kahubaran dahil si Shelby Campbell ay piniling gamitin ang kanyang puwet imbes na utak para kumbinsihin ang mga tao na bumuto sa kanya. Ang kanyang puwet ang mabibigay sa kanya ng atensyon para makuha ang pwesto sa Congressional District ng Michigan. Uulitin ko, sana nagbibiro lang ako, pero hindi. Suri natin ng mas malalim ang mga bagong taong itinutulak ng Demokratikong Partido dahil wala na silang mas magandang maiaalok. Diyos ko, maligayang pagdating sa Pushback. Ako si Mira Kay, ang inyong host. Huwag kalimutang mag-subscribe para i-hype ang video na ito, gawin lahat ng mga bagay na yan. Nasa isang misyon kami para lumaban at talagang pinahahalagahan namin ang iyong presensya dito. FYI, maghintay lang at abangan ang ilang napaka-exciting na balita na paparating na. Okay mga kaibigan, ihanda ninyo ang inyong mga sarili emosyonal dahil hindi na ninyo mabubura sa isip ninyo ito kapag nakita ninyo. Hindi na talaga kayo makakabalik. Isa akong taong may prinsipyo. Sa tingin mo ba? Isa ba akong may prinsipyo? Sabi niya yan, FYI, panurin ko ulit. May prinsipyo ako. Ako ay isang taong may prinsipyo. Sa tingin mo ba makakatulong ang twerking para mahikayat ang mga tao na bumoto? Sorry sa biro. Alam ko, oo, gaya ng sabi ko, alam natin kung paano ang mga lalaki, lalo na ang mga nasa kapangyarihan na yon. Kandidatong tumatakbo sa Kongreso, si Shelby Campbell. Sinabi niya na ito ang pananaw niya tungkol dito. Siya ay kandidato, Shelby Campbell, na tumatakbo para sa ika-13 distrito ng Kongreso ng Michigan. At sabi niya, ang mga lalaki ay kasuklam-suklam lang talaga. Kaya akitin na lang natin ang mga lalaki sa ganitong paraan. Bakit pa kailangang maging desente? Bakit ko pa patutunayan sa kanila na deserve ko boto nila? Kung pwede ko na lang ibaling ang atensyon nila sa puwet ko para pindutin nila ang buton nang wala na silang pakialam. Ibig ko sabihin, gaano kababa ang kaya mong gawin bilang tao at gaano kababa ang tingin mo sa lipunan para isipin mong gagana ito. Ito na ang sex sells. Twerking kapalit ng boto mo sa ika-13 distrito. May class ako. May class ako. May class ako, hindi ako agad pumapayag. Isa akong sosyal na maldita. Yan ang sabi niya. Patunayan mong hindi ka sosyal nang hindi mo sinasabi. Parang paulit-ulit lang sinasabi ng mga tao. Nag-enjoy lang ako, bata pa ako at sinasamantala ang social media. Sabi niya may puwet at utak siya. Isang estudyante ng batas, ina ng 2 at dating manggagawa sa linya ng produksyon na ngayon ay napapakilig sa TikTok para makakuha ng boto. Isa sa mga lumabas na video ay nagsabi, Ako ay magaling. Pero malalaman mo ba kung makakita ka ng isa? Oo, ano ba ang nasa likod ng lahat ng iyon? Tinatawag nila akong ganon, kaya nagsasarkastiko ako. Kapag tinawag mo akong kung ano-ano, ipaparamdam ko na awkward ang ginagawa mo. Ibabalik ko lang tanong, bakit mo naisip na pwede mo akong kausapin ng ganon? Kailangan kong sabihin, hindi pa ako nakakakita ng mas perpektong halimbawa kung paano ang mga taong akala nilang paghingi ng atensyon para magpatunay ng punto ay nagpapakita lang ng kawalan nila ng klase. Alam mo yung lagi nilang sinasabi na kapag masama ang ugali mo sa isang tao, mas marami pa itong sinasabi tungkol sa'yo. Isa talaga ito sa pinakamagandang halimbawa. Oo, ipapakita ko lang sa kanila. Wala ka namang pinakita sa kanila, kundi kung gaano ka talaga kababa ang klase at nakakahiya. At itong pink na suit mo at ang leopard print na bun mo, hindi nito matatakpan ng katotohanan kitang-kita naming lahat na nakakahiya lang talaga ito. Hindi? Ang kanyang kalaban, si kasalukuyang kongresista Sri Tanidar, ay gumagamit ng mas tradisyonal na estratehiya sa kampanya. Pakiramdam ko, hindi siya magtitwerk sa camera. Ano ang iyong opinyon tungkol sa... Siya? Gusto ko lang ng mas batang mga nasa pwesto at milyonaryo siya, kaya wala akong ganon. Mayroon siya, kaya hirap siya makarelate sa iba. Diyos ko, babae ako, marunong mag-twerk, mas matanda siya, at milyonaryo. Kaya mahirap talaga siyang makarelate. Pabor ako sa mga kabataang pumapasok sa politika. Pero minsan, ang pagiging bata ay nangangahulugang wala ka pang karanasan at tanga ka at bobo ka. Minsan, ang pagiging mas matanda at may pera ay ibig sabihin may karanasan ka at hindi hangal. Sigurado akong hindi magtutwerk ang lalaking yon sa entablado para mapansin. Binubuli mo ang mga kritiko sa dami ng posts. Dapat ba kami maghintay ng mas maraming controversial na videos sa TikTok mo? O naman, kailangan ko pa rin magpatuloy kahit papaano. Prank. Independent candidate siya. Nakipag-ugnayan kami sa kampanya ni Tanidar para sa komento at naghihintay pa ng sagot. Hindi ko na talaga kayang tiisin ang lahat ng ito.
Ngayon, nakakatuwa yon dahil dito makikita natin na siya ay kandidato ng demokratiko. Pero doon, sinasabi nilang independent siya. Hindi ko alam kung alin ang totoo at gusto kong maging maingat tungkol dyan dahil ayaw nating siraan ang buong partido. Para sa akin, malinaw nitong ipinapakita ang kalagayan ng ating lipunan ngayon. Ilan sa mga bagay na sasabihin niya sa mga susunod na bahagi na rirepasuhin natin, kabilang nga ang ilang hindi angkop na mga video, ay papanoorin natin pagkatapos ng patalastas at mensahe mula sa ating sponsor. Pag-usapan natin saglit ang Medicare dahil baka pumili ka lang ng plano na di bagay sa'yo. Kaya ipakikilala ko ang sponsor natin ngayon, ang Chapter. Iba ang Chapter. Sila lang ang independent Medicare advisor na naghahambing ng lahat ng planong available sa bansa, pati mga doktor, pangangailangan, at prioridad para mahanap ang bagay sa'yo. Sumasahod ang kanilang mga advisor, kaya hindi sila nagtutulak ng particular na mga plano. Sasabihin nila kung tama na ang plano mo at tutulungan ka magpalit kung hindi. Nung nakaraang taon, ang mga senior na nagpalit sa pamamagitan ng chapter ay nakatipid ng average na $1,100 $100. Libre ang tawag, tumatagal ng mga 20 minuto at maaaring makatipid sa iyo o sa iyong magulang, lolo't lola at mga mahal sa buhay ng maraming pera at stress. Kaya tawagan ng chapter sa 610-680-3337. Iyan ay 610-680-3337 at simulan mo nang mag-ipon ng pera na yun na. Sana may kinatawan ka sa gobyerno na hindi lang sumasayaw ng twerk at tunay na nagmamalasakit sa kalagayang pinansyal mo. Hinanap ko siya. Dem ba siya o independent? Tumatakbo siya bilang Democrat, kaya di ko alam kung bakit sinabi sa balitang independent siya. Hindi natin alam ng tiyak, pero mukhang Democrat na siya. At hindi na nakakagulat, minsan medyo may pagkabaliw ang mga demokratiko. Sige, may ilang mga video kami para sa inyo ngayon. Sa video na ito, pinagdatawanan niya ang mga nagdadasal para sa batang biktima ng pamamaril. Sky Daddy, pakiusap, iligtas mo po ang mga bata na mabaril. Hindi sa pagbabago ng batas, kundi sa pagdarasal lang sa'yo. Pakiusap, Sky Daddy. Tenga. Bobo. Sky. Oo, masasabi kong higit pa ito sa katangahan. Sa tingin ko, napatunayan na niya na isa talaga siyang basura. Panurin natin kung anong sasabihin ng Newsmax tungkol dito. Sunod, narito ang isa pang demokratang tumatakbo para sa Kongreso. Ang taong ito ay pumapangalawa sa mga survey sa Detroit, umiinom ng beer na ayos lang naman. Pwede kang uminom ng kahit ilang beer basta lampas ka na sa 21 dito sa bansa. Sinusubukan niyang kumonekta sa mga manonood. Ito ang gagawin ko. Dahil ako ay isang epical na tao. Diyos ko, sobrang nasusuka ako. Sobrang nasusuka ako. Sige, tingnan mo itong video na ito. Itong video, gaya ng sabi ko, may babala sa kahubaran. Sinulat niya, ako ay isang cunt, kandidato sa Michigan House. Cunt. Ako yun. Isa akong puki. Ayos. Makikilala mo ba ang tinggil kapag nakita mo ito? Sige, may ilang mga naiisip lang ako. Sa totoo lang, masasabi kong wala akong kilalang kahit isang tao sa mundo na magiging komportable mag-post ng ganong video. Hindi ko alam. Wala akong kakilala na mag-iisip na katanggap-tanggap gawin yon. Lalo na yung taong iniisip na dapat siyang kumandidato sa pwesto. Hayaan mong dagdagan ko pa yan. Kung sakaling makilala ko ang isang tao na nag-post ng ganong video at pagkatapos ay sinabi nilang gusto nilang kumandidato sa pwesto, sasabihin ko sa kanila yon. Dahil sa video na ito na umiiral online tungkol sa'yo, wala kang pag-asa dahil wawasakin ka hanggang dulo ng mundo. At heto pa, nagpo-post pa rin ng ganitong klase ng content ang babaeng ito habang tumatakbo siya at iniisip niyang makakalusot siya. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Ulit, higit pa, higit pa. Para lang malinaw, ang dahilan kung bakit may takip dito ay dahil nakikita ang kanyang puwit. Kaya tinakpan niya ng larawan dahil sobrang intense ng twerking niya. Gawin mo yung hayop at i-advertise. Ibig kong sabihin, kailangan ko pa bang magdagdag ng komento? Kung gusto mong malaman kung may integridad ang babaeng ito, bukod sa pagtingin niyang puwit lang ang halaga niya sa lipunan, tingnan natin opinyon niya tungkol sa mga sundalo ng estado. Binura na rin ang video na ito pagkatapos. Huwag mo yan ang pasalamatan ng mga sundalo sa pagsasakripisyo ng buhay nila.
Hey gobyerno, bakit hindi kayo na lang ang lumaban sa mga digmaan kung kayo rin ang nagdedesisyon? Ayaw kong pasalamatan ang mga lalaki at babaeng sumali sa militar dahil wala na silang ibang pagpipilian. Parang ayaw nilang mag-aral, wala silang mga rekurso, wala silang kaalaman. Wala silang mga taong nagmamahal sa kanila, kaya sumasali sila sa militar. Inaabuso ng militar ang mga mahihinang tao. Tigilan mo na mag-isip. Isipin mo isang araw, nagising ka at naisip mong gusto mong mag-ambag sa bansa dahil naniniwala ka at sa tingin mo ay mabuti ito. At pagkatapos may isang tao dyan na nagsabi, ang dahilan kung bakit inilalagay mo ang iyong buhay sa panganib para mapanatiling ligtas kaming lahat ay dahil hindi ka mahal. Napakaganda at napakadesenteng bagay na gawin. Sa tingin ko sa huli, ang buong pangyayaring ito ay bumabalik sa katotohanan na si Shelby Campbell marahil ang pinakadesenteng babae sa buong mundo. At siya talagang huwaran ng uri ng babae na gusto mong pagkatiwalaan sa katungkulan. Tinitingnan mo siya at masasabi mong alam niya kung paano gumawa ng tamang desisyon, kung paano sabihin ang tamang mga bagay, kung paano palugurin ang kanyang mga botante, at kung paano timbangin ang tama at mali. Naiintindihan niya talaga. Naiintindihan niya. Ang mga sundalo para sa kanilang sakripisyo. Itigil mo na ang pasasalamat sa mga sundalo para sa pagsasakripisyo ng kanilang mga buhay. Pero nagugulat ka pa ba kapag nakikita mo kung anong klaseng mga tao ang inilalagay ng mga Democrat? Kapag may mga ilan Omar ka na mandaraya at walang problema sa pangluloko sa mga tao at pagkuha ng lahat sa kanila, bakit may isip ng mga batang Democrat na babae na hindi nila dapat gawin ito? Bakit? Hindi na rin nakakagulat kung may sasabihin siyang maganda tungkol sa pagpatay kay Charlie Kirk. Hi, Mga taga-Michigan, lalo na ang mga taga-Detroit. May pakialam ba kayo na pumanaw na si Charlie Kirk? Oo, yan nga ang akala ko kasi karamihan ng nasa distrito ko ay mga black na tao. Nagsabi rin si Charlie Kirk ng masama tungkol sa kanila. Kaya, hindi. Tingin ko, magugustuhan ako ng distrito ko dahil ipinaglalaban ko sila bilang puti. Kaya. Uy, Maga, masakit ba yon? Bumalik na si Jimmy Kimmel pero di niya pa rin maibalik tao nyo. Uy, Maga. gaano kasakit, gusto ko lang ulitin yung tawa na yon. Kalimutan mo na sinabi mo. Tandaan mo, gusto niyang maging bahagi ng gobyerno. Sige, bukod pa sa katotohanan ng palagang nakakadiri siya, gaya ng nakita mo, itong video na ito, at ang mga video na ito, at itong video na ito, at itong nakakatuwang isa. At itong espesyal na isa. At ito, at ito. Sa tingin ko, kailangan ng mga demokratiko ng mas mabubuting tao. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang nakakatawa, ang kabalintunaan, ay hindi naman talaga ako republikano. Pero kapag tinitingnan ko ang kalagayan ng lipunan ngayon, kapag nakikita ko ang lahat ng nangyayari, napapaisip ako, gaano nakalala ang isang partido na iniisip nilang dapat ihalal ang isang taong kagaya niyan. Kalilimutan mo na lang talaga ang pananaw mo sa politika at ang iniisip niya sa mga bagay-bagay. Paano may isip ng isang tao na ito ang tamang uri ng tao na maging kinatawa ng mga tao sa gobyerno? Ang sagot sa, anong mangyayari? Uupo siya sa debate sa Kongreso at magtitwerk kapag di nakuha ang gusto niya? Yan ba ang solusyon mo? Dito ako naghahaproblema sa kaliwang panig. Habang tinitingnan ko, sinasabi ko, baluktot talaga ang pananaw mo sa mundo. Naniniwala kang normal lang ito at ito na ang kaya mong ialok, na ganitong tao dapat ang kumatawan sa iyo. Para sa akin, ito ang ipinapakita sa iyo. Para sa akin, yun talagang issue. Higit sa lahat na hindi lang basta-basta at lubusang kinokondena o dinidisqualify siya, kundi parang, oo, baka gumana yan para makakuha ng atensyon. Baka iyon ang magpabagsak sa mga masasama ang republikano. Bata, salamat sa atensyon mo rito.